visions through my dreams, seeing myself swimming in the universe. My ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me Babylon. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. The gift I fully embrace within. Hi everyone, welcome po sa inyong almost personal reading. Let's check po kung ano po yung mga nangyayari sa paligid. I want you to know that this is a general reading, so you may resonate po sa buong reading na ito or baka konti lang. Take what's only yours. And also believe in the divine timing kasi this is a timeless reading. Kung kailan nyo po ito napanood, the message is meant to find you. Ayan, so makikichismis tayo. Pagpasensyahan nyo na yung mga tagpi-tagpi natin sa ating ulo. Sobrang ilang araw akong nakahiga lang dahil hindi ko kinakaya yung lagnat. Actually, sarado na yung aircon, sarado na yung fan, nagchichill pa rin ako. So, ngayon lang tayo nakatsyempo ng isang magandang, kahit papano, maganda na itong aking pakiramdam at saka parang feeling ko malilate tayo ng reading. Kaya, nung nakahanap tayo ng konting kaginhawahan, eto na tayo uli. So tingnan na natin kung ano yung mga nangyayari. The Four of Swords, talaga, unang bunga, the Eight of Cups, and the Queen of Swords. Hi! Yung energy mo agad is parang wala nang gana, Wala nang gana, wala nang enthusiasm, tinatamad na. In fact, medyo nagle-lessen na nga itong inyong feelings, probably sabihin natin yung feelings ninyo is medyo paubos na, yung love. Napapalitan na siya ng kaunting galit, inis, napapalitan na siya ng pagkadismaya, let's see the Four of Swords clarified by the World card and the Tower. Bigla-bigla na lang yung pag-iiba ng ugali ni person. So parang pakiwari mo itong pag-iiba ng kanyang feelings, pag-iiba ng kanyang demeanor, pag-iiba ng kanyang way of approach towards you. Parang feeling mo there's parang ang off, Ang off nitong mga nangyayari dahil para sa iyo hindi ito tama, hindi na ito normal. Hindi na ito yung relasyon na pinagsamahan ninyo. Para talagang merong parang almost 360 degree, ang changes, talagang opposite with the Chariot and the Hermit. Simula nung umalis siya, simula nung nagkaroon kayo ng breakup probably, simula nung nagkaroon kayo ng misunderstanding, simula nung nagkaroon kayo ng silence. Parang feeling mo, bakit ganon? Hindi na masyadong, kumbaga parang pinabayaan na ni person itong inyong relationship. Yun yung feeling mo, yun yung nararamdaman mo, yun yung mga bagay na parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi na talaga, wala nang care, si person sa relationship na ito. With the 10 of Wands and the 5 of Swords. Parang ang hirap na rin sa'yo na i-win back itong relationship nyo. Ang hirap na rin sa'yo parang ipaglaban, itong relationship na ito. Kasi nakikita natin parang binigyan ka, nito ni person ng burden. Pwedeng yung burden niya ipinasa sa'yo or dinagdagan pa yung burden mo sa sarili mo. Let's clarify the 10 of Wands. 10 of Wands is clarified by
the Five of Wands, and the Temperance. Kasi parang simula nung nagkaroon kayo ng separation, breakup, challenges, misunderstanding, parang naging frequent, no, itong inyong away-bate. Parang naging routine, no, ninyong dalawa itong in and out ng relationship. Siguro ang nagiging um, parang solution dito ninyong dalawa is more of kapag nagkaroon ng away, separation agad, kapag nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, ah, parang automatic it will end up into separation. So I don't know kung sino yung nagsawa so far sa ganitong klaseng sistema. Pero let's continue the reading with the Lust, the Witch of Cups. So siguro iniisip mo dito, ako ba, ah, parang worth it pa ba ipaglaban itong relationship na ito? Worth it pa bang magkaroon kami ng, sabihin nating, worth it pa bang magkaroon ng, ipagpatuloy, 'no, ang relasyon? Worth it pa bang ipaglaban siya? Parang feeling ko kasi, parang si person gusto na lang makipag, um, re reconciliate, 'no? Parang gusto na lang ayusin itong relationship for the sake of having sex kasi siyempre, isipin din natin, 'no, baka kasi kaysa nga naman magbayad siya sa iba, 'no, sa atin nakukuha ng free because it's a relationship. With the Eight of Wands and the Eight of Pentacles, kasi parang feeling natin kapag meron lang gusto si person na mangyari, doon siya nagre-reach out, doon siya bumabait, doon siya nagkakaroon ng, care, 'no, doon siya nagkakaroon ng mga bagay na dating binibigay naman niya sa'yo. Naputol lang kasi talaga yun, eh. I don't know what happened, bakit umuwi or humantong kayo sa ganitong klaseng situation. With the Five of Pentacles, the Star, and the Lovers. So nakikita natin totoo yung sinabi natin kanina, away-bate, away-bate. But I feel like this relationship is just, sabihin natin ito yung naging pace, 'no? Pero hindi ko nakikita dito na magkakaroon kayo ng like real separation na aalis yung isa because of, ah, iiwan na talaga, 'no? Five of Pentacles is clarified with the Four of Pentacles and the Seven of Swords. Puwedeng sabihin nating magkakaroon ng challenges dito, 'no, sa relationship. It felt like the challenges the challenge is already happening. It felt like nung nagkaroon kayo ng separation, may nilandi si person or may lumandi sa kanya, kumbaga distraction, 'no? Na-disaligned ang kanyang focus, pero this is temporary. Nakikita kasi natin at the end of the day, the Star, kasi this person placed you in a pedestal, somewhat mare-realize niya ulit. The Lovers, yes, nagkakaroon man ito ng in-out, 'no, na relationship or na dynamic. Dadating pa rin yung time na magkakaroon ng realization na dapat hindi ko na ito ginagawa, dapat hindi ko sinasaktan ang loob ni person dahil siya talaga ang taong para sa akin. Mahirap lang doon sa journey na kayong dalawa ay nagkakaroon ng in-out na dynamic, nakakasawa, nakakapagod. This is part of your parang journey, 'no, kay person up until ma-perfect niyo yung adjustment, para sa isa't isa. I feel like this is a lasting commitment. Yun nga lang, 'no, kung lasting commitment dapat hindi naman ganito, 'no, which means habang buhay ako magkakaroon ng
hinanakit kay person, habang buhay ako masasaktan. Hindi naman. This is temporary, katulad nga ng sinabi ko, dadating din yung time na magfo-focus siya sa'yo uli. Yun nga lang, it's part of the journey na magkaroon ng manggugulo, 'no? This is your reading, so let's check the zodiac sign. Pero bago 'yan, kung kayo po ay nakaka-resonate, let me know sa comment section. Kung gusto niyo pong, magtanong, sa description box ng video na ito, there is a link. Click the link, you will be routed to my website. Nandun po yung name, number, QR code, amount per question. Take advantage of the 4 questions plus 1 kasi discounted po yun. And if you want to book a private reading, nandun din po siya. Now let's check the zodiac sign na, no, of your person. This can be their sun sign or a placement in their chart, or syempre reading nyo to, baka lumabas ang inyo, syempre lalabas ang inyong zodiac sign. If not yung alam nyo zodiac sign, this might be a placement in your chart, no? I'm seeing Gemini, Aquarius, I am seeing Sagittarius, Taurus, Virgo, Pisces, Capricorn, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Cancer, Virgo, Pisces. Did I mention Scorpio? Yes. Libra, yes, nasabi natin. Sagittarius talaga dominant siya, no? Leo dominant din. Aquarius, yan. So this is your reading. Maraming salamat. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye. You want